3 billion daw ang kinikita ng Petron araw-araw. Mga kababayan, ayon yan kay Marcoleta. Pero, hindi pala ito nanggaling kay Marcoleta. Nanggaling daw ito sa isa niyang kaibigan, mga ka-GPnatics. At kung mali daw siya, at mali daw yung kaibigan niya, magsusorry na lang daw si Marcoleta. Pero nakita naman natin, ang siste dito ay hindi talaga naunawaan, hindi magets ni Marcoleta kung paano po, mga kababayan, yung structure na ginagawa po ng mga oil company. Diba, kung paano po sila makakapag-angkat ng panibago, mga kababayan, at hindi kaagad hindi isaalang-alang yung sinasabi ni Marcoleta na dapat yung rate ng mga dating yung pondo, mga kababayan, ng langis, na mga diesel, gas, dapat yun pa rin yung presyo. Pero hindi po yun ang nagiging sistema. Alam naman natin na kapag negosyo, hindi ka papalugi dahil alam natin, mga kababayan, kung maubos yung buffer mo na yan, kapag ikaw ay kumuha ulit ng panibagong supply, mga ka-GPnatics, magmamahal na yan. 'Di ba? Paano kung wala ka pong pondo? Paano kung hindi mo naabot yung threshold na kung saan mga kababayan ay hindi ka rin syempre makakabili? 'Di ba? Parang tanga lang itong si Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi. Parang ito yung totoong fishing expedition, mga ka-GPnatics. Kasi hindi naman pala sigurado si Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi dahil ito daw yung nireport sa kanya ng kanyang kaibigan. Nireport lang ng kaibigan niya, kaya pala wala siya makuha at inaasar siya nitong si Loren Legarda. Anong sabi sa kanya ni Loren Legarda? Uy, ba't ka aalis? Ay, ito pala yun. Pakita na natin, mga kababayan. Andito pala yun sa dulo. Ito na siya, si Patalastas. Dito, walang musyangan. Pagiging totoo lang. Hindi pala ako nakabayad ng premium, kaya meron na naman Patalastas. Walang iya. This is the frustration, Mr. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ayaw nila sumagot eh. Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. So go ahead. Mga kababayan, pahiya, no? O ba't ka alis? Frustrated ka? Ayaw nila sumagot eh. Ilang oras na tayo dito, wala kang nakuha. Mga ka-GPnatics, ang punto dito kaya bakit natin binabalikan to? Dahil nga, yung hamon, yung pangsusupalpal sa kanya ni RSA na sinabi nito, hindi totoo. Yung sinasabi ni Marcoleta na kami ay kumikita ng 3 bilyon kada araw, mga kababayan. Kung kami ay kumikita ng 3 bilyon kada araw, edi nag-imbak na kami na nag-imbak ng aming mga supply. Diba? O kung gusto nyo, ilabas natin ang book, mga kababayan, doon para ma-audit ng COA. Sa madaling sabi, itong si RSA, Ramon S. Ang, mga kababayan, ay sigurado, certain sa kanyang mga sinasabi. Kasi, ano siya kumbaga, kung iisipin natin, matapang siya, mga kababayan. Kumbaga, very straightforward kung anong gagawin. Sige, para mapatunayan natin. Si Marcoleta naman, hindi pumayag. Diba? Nabuksan yung kanilang audit report, mga kababayan, para isampal sa pagmumukha ni Marcoleta. Kaya lang, pag nangyari yun, diba, inilabas kunwari ni ni RSA, ang din kasi. Mga kababayan, yung audit report, baka mapahiya si Marcoleta. Sasabihin lang nito, hindi, sorry kasi sinabi lang yun ng kaibigan ko eh. Yun yung report sa akin. Ngayon, sisisihin ko siya kasi siya yung nagsabi sa akin. Aba, mga kababayan, etong mahirap eh. Diba, bago sana tayo nagsasalita, bago tayo sana nagbibigay ng ating opinion, mga kababayan, lalo na, okay lang sana kung mga vlogger kagaya natin, diba? Ito ay talagang masasabi natin na pure opinion. Pero sa kanila, as legislators, mga ka-GPnatics, dapat maging, talaga sila, maging sigurado sila sa kanilang, sa mga lumalabas sa kanilang mga bunganga.
'Di ba? Hindi para, mga kababayan, na magbigay po ito ng maling impression sa mga tao. Kagaya po ng sinasabi ni Marcoleta na kumikita daw po ang Petron sa ilalim ni RSA, mga ka-GP Natics, ng 3 billion kada araw. Oh. Sino kaya yung kaibigan yan? Nako, hindi natin alam kung sino yung kaibigan yan, mga kababayan. Mukhang nabudol din siya ng kaibigan niya. 'Di ba? Parang ipinahamak si Marcoleta. O baka naman may galit yung kaibigan niya kay Marcoleta, kaya gusto niya si Marcoleta. Sige, umarap ka doon para mapahiya ka. 'Di ba? Parang si Marcoleta, ganun na lagi ang style, 'di ba? Pag banat ng banat, mga kababayan, maninira ng tao, ipagtatanggol ang China, kapag nasunog na siya, biglang babawiin, sasabihin, mga kababayan, hindi ko sinabi yan, gusto ko po mapalitan natin yung minutes ng COA hearing, something like that. Ngayon na naman, mga kababayan, yung sa fuel, na sinasabi niya na 3 billion daw ang kinikita kada araw. Ngayon, mga kababayan, kapag nagkamali daw siya, di magsasorry na lang siya. Nasaan ang accountability doon? 'Di ba? Nasaan na yung paninindigan doon? Nawawala. Parang pwede tayong magsalita na magsalita kahit hindi po natin nasisiguro. Yan ang kulang kay Marcoleta compare kay Ping Lacson. Si Marcoleta, dadakdak muna, mga kababayan, hahayaan niya muna na pagkaguluhan ng taong bayan yung kanyang mga sinasabi. Kapag nasunog, biglang sasabihin, hindi naman ako hindi naman ako nagsabi niyan eh. Pinarating lang yan sa akin. O sisisihin ko ngayon yung nagsabi sa akin, yung nag-report sa akin. Aba, may palusot. 'Di ba? Iba talagang aksyon ni Marcoleta. Sablay. Parang buhok niya, mga ka-GP Natics. Tingnan mo yung tingnan mo yung likod, ang taas. Halatang halata eh. Mag-sorry ka daw muna, Marcoleta, sa KIG. Huwag mo siraan ang Petron, napaka-negative mo naman, Jeff. Sino si Jeff? Hello, Mama Lab, shoutout po. Ayan mga kababayan. Marcoleta, baka gusto mong sagutin. Etong si Ramon S. Ang, para nang sa ganun, magkahiyaan kayo. Isa lang ang kailangan marinig sa'yo, Marcoleta. Payag ka na magkaroon ng audit report o kaya naman ilabas ng COA ang audit report ng Petron para makita kung magkano talaga yung kinikita nila. Kasi mga kababayan, si Ramon S. Ang parang siguradong-sigurado po siya sa kanyang sinasabi. Wala siyang paligoy-ligoy. Talagang diretsahan. Sabi niya pa nga, kung gusto nyo, mga kababayan, willing kong i-give up ang Petron, ibalik ulit sa gobyerno, ibibenta ko sa gobyerno. Pontius Pilate, no? Kapag nasusukol ang manlinlang nagmamaktol, walk out at kukuda sa kanyang programa sa Net25. Correct, Mamali Narcenas. Ganyan ang trabaho ni Marcoleta. Kapag nasusukol, magmamaktol, mag-walk out, tapos gagawin niyang tanga yung kapwa, yung mga host ng saganang mamamayan. 'Di ba? Alright. So, next tayo, mga kababayan. Pag-usapan naman natin itong pagwawala ni Senador Robin Padilla. Mukhang itong si Senador Robin Padilla, mga kababayan, teka lang nagwawala at si Bibi Sara ata ang napagtripan ng loko, mga ka-GP Natics. Nasaan na yon? Bakit ayaw lumabas? Eto pala. Bagal talaga ng net ngayon. Ayan. Mga kababayan, yan ang pag-usapan natin sa pagwawala po ni Senador